darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between CJCLS versus Saksi ni Cristo mga kapatid. At ang topic natin na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na hindi saving faith ang mabuting gawa na tinutukoy sa James 2. So basahin nyo na lang yan, buong chapter ng James 2 mga kapatid, para makasunod kayo sa pinag-uusapan nila. So affirmative natin dito si Pastor Eric, negative naman si Brother Zach. Ang ating setup ng debate, yung 10-7-5 natin, at yung gagamitin natin na rule ay Russia TV Standard Rules. At ang ating platform nga ngayon ay ang, syempre, lagi-lagi Debaters Convention sa Discord. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sumasang-ayon tayo, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po. Okay, at before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, at baka pwede nyo ding ikwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Again, ito ang yung lingkod, Brother Eric Villanueva, na muli na namang harap sa isang debate, at muli na namang Sige. harap sa debate kay Brother Zach sa ikatlong pagkakataon. Ay ikatlong pagkakataon na rin po nating ibubuhal ang kanyang aral. So naganap itong
itong debate nito sa hamunan nang hinamon niya ako nung ako'y mayroong isang kadebate, 'no. So, hindi, naganap pala ito 'no yan pagkatapos ng debate 'no, dun na nagkaroon ng hamunan dahil nga sa Santiago, ayun. Ayun lang, Mr. Moderator. Sa mga nakikinig, pagpalain kayo ng Panginoon lahat diyan at, makinig lang at, nawa'y maging, umasa kayo na maging, makabuluhan ang pag-usap na ito, maging fruitful 'no, at maging, bigyan tayo ng, magaling at magandang, laban ang ating katunggali. At syempre yung tututol naman kung paano niya tinanggap ang paksang ito. Pakilala ka kapatid. Good evening, Bro Russia, at saka good evening sa mga viewers. Magandang gabi din sa iyo, Pastor Eric. Sak Jacob nga pala bilang saksi ni Kristo sa kanyang iglesia sa mga huling araw. Nabuo po ang topic na to dahil marami sa mga sumasampalataya na ang kanilang pagkaunawa po ay hindi importante ang gawa, pananampalataya lamang. Kaya po ito po ay bagamat matagal ng issue, naway maging malinaw ang paksa ngayong gabi at mabigyan ng hustisya ang mga gawa na pinagagawa ng Panginoon, at patutunayan po natin ngayong gabi na ang gawa na pinagagawa ng Panginoon ay kasama po yan sa ikaliligtas ng tao. Maraming salamat, Bro Rush. Okay mga kapatid, actually ako din interested sa topic na ito. At kung gusto nyo din itong mga ganitong paksa, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or mag-comment kayo mga kapatid dyan sa ating comment box dahil titingnan natin kung sino ba yung pumapabor, sino yung may katwiran, may patunay sa ating debate na ito. After ng cross-examination, magbabasa tayo. At syempre mga kapatid, gusto ko lang batiin ang ating mga debatista na nandito. Hindi ito mga basta-basta mga kapatid. Nandito si Brother August Magnus mga kapatid, Brother Edolos ng Seventh-day Adventist, Brother Denmar Santiago, isang Reform at former Seventh-day Adventist, Brother Jumong the Legendary, saksi ni Jehovah mga kapatid, at shoutout din kay Brother Glenn Joaquin, nandyan din si Brother Albert mga kapatid, napaka galing. Master TV broadcast mga kapatid, isang malaking shoutout din sa lahat ng mga masters dyan. Shoutout din kay Shemaya bro, Pastor Eric ng End Time Church, at yun, at sa ating mga sister dyan na naghihintay kay Sister Maria, Sister Emmy Alfonso, Sister Grace Barrias, at Sister Nena, yung kapatid ko. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng unang 10 minutes ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na hindi saving faith ang mabuting gawa na tinutukoy sa James 2. Pastor Eric, your time starts now. So yan, hindi saving faith ang mabuting gawa na tinutukoy sa Santiago sa ikalawang sa 2 at siyempre patuloy sa mga talatang yon. So ngayon, bakit ako umaasa na naunawaan ni Isaac itong ating paksa na hindi saving faith ang tinutukoy doon. Kasi pag sinabing saving faith, wala po itong gawa. Wala po itong gawa. Yung kaligtasan tinamo ng isang mananampalataya o kay Kristo ay wala pong gawa o kahalong gawa. Malinaw po yan sa Efeso 2:8. Napakalinaw po yan na sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So paano makakamit ang kaligtasan? Nagawa ba? Hindi. Sa pamamagitan ng wika ng pananampalataya at hindi sa inyong gawa. Pumapasok po yun na talagang yun ang tinutukoy po kasi na saving faith na hindi ito tumutukoy sa faith plus works Kaya naalamin natin yung tinutukoy doon sa sa Santiago, yung by saving faith o yun ay tinatawag na works of faith So ngayon sa biyaya naligtas ng wika sa pamamagitan ng pananampalataya.
At ang wika dito, no, sa babasahin ko sa Galatians na 1:16 ay 2:16, bagamat nalalaman ng tao na hindi inaaring ganap ng mga gawang ayon sa kautusan. So, pag sinabing gawang ayon sa kautusan, siyempre, pag sinabing kautusan, ang wika ron ay banal, mabuti. So, andun po yun, no, gawang ayon sa kautusan, na ang wika rito, no, maliban sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, pag nandun yung word na maliban, no, talagang hindi sa gawa. Hindi sa pananampalataya kay Kristo, na tayo rin na naman ay nagsisampalataya kay Hesukristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi inaaring ganap o aring ganap ang sinumang laman. So maliwanag, no? Ang pag-aaring ganap, no, ay doon, no, ang wika sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Saving faith, no, si Kristo ang gumawa sana, at itong pananampalataya, ito'y tinatawag, ano, na pananampalataya sa ebanghelyo ng Panginoon. Ang wika sa 1:17 ng 16 ng Romans ay ang wika ron na hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So this is the power of God, na ito'y kapangyarihan ng Diyos doon ng wika sa bawat sumasampalataya, yung ebanghelyo. So wala kang gawa. So ito'y ebanghelyo ng Panginoon. So ang Panginoon ang siyang gumawa rito. Ngayon, tingnan po natin, no, may babasahin po tayo dito po sa Santiago. Okay, dito po muna tayo sa sa Santiago ng 1 siguro na sa talatang 18. Sabi rito, sa kanyang sariling kalooban ay kanyang ipinanganak tayo, no, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng pangunahing bunga na kanyang mga nilalang. So, sa pamamagitan ng wika, ano, ng sarili niyang kalooban, sa kanyang biyaya, no, na inandog ang ating Panginoong Kristo, ay ang wika ipinanganak tayo, no, saan? Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Pag binanggit po natin yung kapanganakan sa salita, ay pumupunta po ito doon po sa ebanghelyo ng Panginoon, no? Doon po tayo ipinanganak na ang wika rito, no, na mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Pag binasa natin ng Efeso 2:10, sabi ron na kayo nilalang sa mabubuting gawa. So after po ng salvation, ng kaligtasan sa pananampalataya, syempre nandun yung bunga, no, ng yung gawa, no, ng iyong pananampalataya. Yon, yan ang ibig sabihin po nun. So, naligtas ka muna. Itong sinusulat ni James, ito po yung naligtas sa pamamagitan ng salita. Ngayon, sabi dito, no, sa James, basahin ko na rin sa inyo, sa ating topic, sa 18, sabi dito, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako'y mayroong gawa. No? So, sasabihin doon ang wika ng isang tao eh. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, wika, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So dito kung mapapansin po natin, no, sa sa kontekstong ito, na meron po ditong sinasabi na ikaw ang wika na sinasabi ng isang tao na ang wika, ikaw ay may pananampalataya at ako'y mayroong gawa, ipakita mo sa akin ng iyong pananampalataya na walang gawa. So, pag gano'n ang nangyari o ang senaryo, ay ang ibig sabihin, patay ang pananampalataya. Ngayon, ano yung pananampalataya na tinutukoy na patay? Patay siya kapag walang gawa. So, ibig sabihin, paano siya magiging buhay? Sabi dito, at ang wika, no, ipakita mo sa akin ng iyong pananampalataya na walang gawa. At ang mga gawa, ang wika, ako sa pamamagitan ng aking gawa, ay ipikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So patay ang wika, no, yung faith pag walang gawa. Ngayon, ipakikita ang wika niya, ang wika, ang kanyang sa pamamagitan ng wika ng gawa, ipakikita yung faith. So ibig sabihin,
meron siyang gawa at buhay yung kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, nagwo-work, na gumagawa ang kanyang pananampalataya. Kaya ang tinutukoy dito, no, sa mga kontekstong ito ay hindi po ito saving faith, ay hindi po. Kasi pag saving faith ito, kokontrahin ni Santiago, ni Pedro, na sabi sa 19 ng Pedro, na ang layunin ng inyong kaligtasan ay ang layunin ng inyong pananampalataya ay ang kaligtasan. So kokontra, walang gawa yun. At kokontra din mismo kay James, di ba? Na ipinanganak ang wika sa pamamagitan ng wika ng salita ng katotohanan, which is the gospel, no? Kung tutukuyin po natin. Ngayon, kung dito naman sa 18, ang tinutukoy nga po, no, ito po yung gawa ng pananampalataya. Hindi po tinutukoy dito, ano, tanong dito, paano ka maliligtas? No? Hindi po, na kasi ang nagsasalita, ang wika, yung may pananampalataya na may gawa, ligtas na po ito. Ngayon, yung pananampalataya, ang wika, na walang gawa, automatic, no, yung kanyang automatic, ay patay. Ibig sabihin, tinutukoy dito na yung gawa ng pananampalataya or works of faith. Yung gawa, hindi saving faith. Nakuha po ba natin? No, hindi saving faith, no? Kundi works of faith ang tinutukoy. Kaya yung ating tema, no? Kasi nga, no, kung atin pong mababasa, no, bago tayo dumiretso diyan, puntahan natin itong sa ano, sa Roma, no, si Pablo ang wika dito, no? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ka na sa pamamagitan ng mga gawa, o kung siya inaring ka sa pamamagitan ng gawa, ang wika dito ay meron sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. So meron siyang kapurihan o ipagmamapuri. Kung ang wika, inaring ganap siya sa gawa. Pero sa gawa ba siya inaring ganap? Ha? Inaring ganap ba siya sa gawa? Sabi nga dito sa tanong, no, kung ang wika, no, si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa, ay may pagmamapuri siya. Pero hindi sa ano, sa harap ng Diyos. Ha? Hindi sa harap ng Diyos. Ha? Hindi before God yung kanyang ano, kaligtasan o pananampalataya. Kundi ang wika, no, may pagmamahal siya. Sabi sa Kles, sapagkat ano ang sinasabi ng sultan sa pananampalataya si Abraham? Ha? Ang wika, sumampalataya si Abraham at sa kanya ibinilang na katwiran. Ngayon, sa kanya na gumagawa, hindi ibinibilang na biyaya. Ang ganti kundi utang, datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya, na ang wika sa kanya'y umaaring ganap sa masama, ang ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katwiran. So maliwanag, ano, si Abraham talagang inaring ganap sa pananampalataya, no? He justified before God, no, by his faith, no? Hindi yung ano, hindi yung inaring ganap siya sa gawa, no? Hindi po, kundi ko sa wika, kung inaring ganap siya sa gawa, walang pananampalataya ang wika, ang sabi dito, no, ay meron sana siya pagmamapuri, dapat hindi sa Diyos, no, sa gawa, no, sapagkat ano sinasabi ng Satan, ang sabi dito, sumampalataya si Abraham. Bago siya gumawa, sumampalataya muna sa Diyos. At ito'y binilang na katwiran sa kanya. Kaya itong pananampalataya niya, ang wika, no, na ngayon sa kanya, ang wika na gumagawa ay hindi binibilang na biyaya, kundi ganti or utang. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Zach ng Saksi ni Cristo. Pa-unmute mo na, bro. 7 minutes. Your time starts now, bro. Pa-unmute, bro, Zach. Okay. Dinig na ako, bro. Okay. Magandang gabi sa iyo, Pastor Eric. Rest. Ito ang una kong katanungan sa iyo. Ginamit mo yung Ephesians 2:8. Sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. May binanggit ba dito na hindi kasama ang gawa? May binanggit ba doon? Meron. Meron. Kasi yung sa pagkakasabi ron, hindi sa inyong gawa. So meron.
sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap mo yung biyaya o yung kaligtasan. Kaya ang sagot, meron, na hindi sa gawa. Okay. Yung tinutukoy bang gawa rito, yung sarili mong gawa at hindi yung ipinag-uutos? Ah, pwedeng sarili mong gawa o mabuting gawa. Pwedeng yung sarili mong gawa kasi nga hindi sa pamamagitan ng gawa mo, o kaya naman yung narinig mong mabubuting gawa. Kaya nga tinutukoy dito, Time stop muna. Nag-echo tayo kay Zach. Bro Zach. Parang nag-echo siya. I-unmute ko, no? I-unmute ko. I-mute ko pag I-mute mo. sasagot na lang siya. Okay, sige. Paulit, Pastor, 20 seconds. okay, o yun, no? Yes, pwedeng, basta't mabuting gawa ang tinutukoy dito. Anumang mabuting gawa na tinutukoy dito ay pasok po yun. Kasi nga, kahit anong mabuting gawa mo, kahit ibigin mo pa yung galang mo magulang mo, pero hindi ka naman sumampalataya sa Panginoon, walang kwenta. Dapat faith talaga, sa gospel talaga. Okay, sunod na tanong. So, malinaw na ang tinutukoy na gawa dito yung sarili mong gawa at hindi yung ipinagagawa ng Diyos. Yes or no? Sabi ko nga, both, maaring narinig niya yung pinagagawa ng Diyos, pero hindi nangangahulugan na siya ipinanganak o lubos na pananampalataya sa ikaliligtas. Maaring narinig niya o maaring sarili niyang gawa. Kaya nga binanggit ko na kahit ibigin mo ang Diyos, pero mali naman yung pananampalataya, ang iyong pananampalataya ay sa pamamagitan ng gawa, walang kwenta yon. Dapat, ang pananampalataya sa ikaliligtas ay doon lang sa gospel o kay Kristo, hindi sa anumang gawa. Kahit sa kautusan, sabi nga, hindi ka inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Diba? Malinaw yan sa Roman 3. Okay. Let me to give one premise, no, Pastor Eric. So dito, pinapakita mo na ang tinutukoy pala dito na gawang hindi makapagliligtas, yung sarili mong gawa at hindi yung gawang ipinag-uutos ng Diyos. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Mayroon bang talata na nagpapatunay na kapag pinagagawa ka ng Diyos ay hindi mo ikaliligtas yung ipinagagawa niya? May talata ka ba? Bigyan mo ako talata. Wala, kaya maliwanag ang ating sagot na maaaring ito. Kaya lang, alam mo nga yung gawa o utos ng Panginoon, pero hindi ka naman sumasampalataya kay Kristo ng lubos o ipinanganak, walang kwenta. Dapat nasusundan mo yung tanong ko eh. Kasi doon lang ako sa saving faith, yun sa gospel, yung ginawa ni Kristo. Hindi sa anumang mabuting gawa. Kasi yung kalooban ng Diyos, yung pananampalataya din naman kay Kristo. Diba? Kalooban niya yan. Okay. So since wala kang maipakitang talata, pero aminado ka naman na ang tinutukoy palang gawa dyan, yung mismong sarili mong gawa, hindi talaga makapagliligtas. Pero yung ipinagagawa ng Diyos, katulad ng repentance, gawa ang repentance. Makapagliligtas ba sa'yo yan? Pag sinabing magsisi ka? Yes or no? Unang-una, hindi gawa ang repentance. Pangalawa, no, may nakasulat, kung doon nagkakamali, 14 ba yun, 34, na sinasabi ron, sa inyong pananampalataya ay tinanggap ninyo ang kapatawaran. So, sa faith pa lang, andun na, hindi mo na pagsisisi bago faith. Andun muna yung faith, no? Paano ka magsisisi kung wala ka namang pananampalataya? Sapagkat ang wika, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Faith muna. Kaya yung dito binabanggit sa Efeso, maling-mali ka rito eh. Hindi. Okay, next question. Sunod na tanong. Ginamit mo yung James 1:18. Okay, babasahin ko lang Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga
Nilalang. Okay. Dito sa talatang ginamit mo, paano ka ipinanganak? Sa kalooban ng Diyos 'no, sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya nga hindi ito pasok yung kautusan, yung gawa mong mabuti o anumang gawa na after mong maligtas saka nag-utos ang Panginoon, 'no. Kaya hindi yun pasok yun 'no, after mong maligtas dapat saving faith ka, pananampalataya lamang. Hindi yung susunod ka muna bago ka sumampalataya. Kaya maling-mali yung argumento sa Efeso 2 ano, 8 eh, 'no. Maling-mali, eh. Akala mo, eh, Sunod na tanong. Okay, ang sabi dito, ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ngayon, si Kristo ba 'to, yung may salita ng katotohanan, yes or no? Yes, nasa kanya yung ano, yung katotohanan. Kaya nga ang wika sa 8:31 ng Juan, eh, kayo'y palalayain ng wika 'no, ng, katotohanan at 14:6 ng wika ron na ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So kalooban ng Diyos 'yan, ng Ama na makakaalam ka ng ebanghelyo hindi yung makaalam ka ng gawang mabuti para maligtas. Dapat yung ebanghelyo 'no, 1:17 ng Sunod na Roma. tanong. Pastor, kalma lang. Sobra ka na sa time. Ang sabi rito, premise lang May 'to. moderator tayo, eh. Si Kristo daw, premise lang 'to. Si Kristo daw ang may salita ng katotohanan dito. So, kung si Kristo ay may salita 7 ng minutes na. katotohanan, Time na. kapag Sobra Time kayo na, sa bro. oras, Ha? tapos Tapos na. Time na bro. 7 minutes ang Okay, mabilis sorry, lang. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Papa Jim Vlog at sa lahat ng Templar. Talo na naman ang Baptist. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Ayan niya. Go brother Zach. Shoutout din kay Pastor Jeromil Amlon. Anong logic yung pinaggagawa? Tao lang din naman ang gagawa pag sinabing gawa. Yang sariling gawa, parehas lang yan sa pinapagawa. Malinaw sa Efeso 2:8-9. Hindi nga sa gawa kasi ang gumawa ay si Kristo. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso, dito kay Brother Rioel Celebran. Bakit ayaw mo mag-debate? Sila pareha naman yan. Sila mga walang membro. Nakuhang pwede yan, match na match. Shoutout din kay Alpog. Sabi niya live application ang context dyan dahil mga ligtas na ang mga kausap ni James. Kung ligtas ka na, ipakita mo wika ni James. Shoutout din kay Pastor Valer Polanco ng End Time Church. Aba, nagdedebate pa kayo? Shoutout din mga kapatid dito kay Sister Emmy Osasmi. Pero interesado ako sa stand ni Brother Zach. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. Brother Zach, your time starts now. hello. Dinig na ako, bro. Okay, thank you. Mga kapatid, muli po ang inyong lingkod, Zach Jacob, saksi ni Kristo sa mga huling panahon sa Iglesia ni Kristo. Ang paksa po namin na pagsasaluhan ni Pastor Eric ay hindi daw makapagliligtas ang mga gawa sa James 2 na mga talata. Pero bago ko yan dadaan, mga kapatid, bibigyan ko muna kayo ng balik tanaw sa panahon ni Adan. Pakinggan po natin ang sinasabi ng talatang ito. Kung totoo ba na ang gawa ay hindi makapagliligtas sa tao? Ito po ang sabi ng talata, mga kapatid. Genesis 2:16-17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Sa 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ano ang dapat nating napansin, mga kapatid? Dito po, may paggawa. Kaya lang ang paggawa ay utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos na dapat gawin ng tao? Unang taong si Adan,
huwag kang kakain ng punong kahoy nang may pagkaalam ng mabuti at masama. Sapagkat once kumain ka, ay walang pagsalang mamamatay ka. Kung hindi po importante ang works, no, at sumampalataya lang, sapagkat kay Brother Eric, ay pilit niyang inihiwalay ang pananampalataya at gawa. Samantalang binabanggit sa James 2, hinahamon nga niya yung isang mananampalataya pero hindi gumagawa. Sabi nga niya, patunayan mo na hiwalay ang pananampalataya sa gawa. Hindi po magkahiwalayan. Parang baptism or water and blood. Ang ginawa nitong Pastor Eric na ito, binitbit si blood, iniwan si water. Pero nakalagay sa talata, water and blood. Dito na naman, naulit na naman po ang senaryo ng kanyang pagtitindig. Ang pananampalataya, hiniwalay niya yung gawa. Samantalang sinabi ni James, ipakita mo ang iyong pananampalataya na hiwalay ang gawa. Makapagliligtas baga ang pananampalatayang yan? Sinabi po ni James. Ngayon, bakit ko ginagamit ang talatang ito ng Genesis? Sapagkat ito po ay larawan ng nakaraan na mismong nauulit sa panahon na kung saan ay nasa panahon ng pananampalataya tayo. Yung pananampalataya, kalakip ang gawa. Hindi ibig sabihin dyan, yung gawa na parang ikaw lang, yung sarili mo, hindi po. Ang gawa po na tinutukoy dyan, na kalakip ang pananampalataya, yung gawang pinagagawa ng Diyos. Hindi ako tutol, no, na yung gawa ay hindi makapagliligtas. Yung gawa daw, hindi makapagliligtas yan. Yes, kung sarili mong gawa. Pero kung ipinagagawa sa iyo ng Diyos, may duda ka na pinagagawa ako ng Diyos. Ay, hindi makapagligtas yan, yung pinagagawa sa akin. Ganon po ang mentality nyo. Ito po, malinaw po sa Genesis 2:16-17. Kung ito, no, gumawa, no, nakinig sa ipinagagawa o sa hindi pinagagawa ng Diyos at sa pinagagawa ng Diyos. Ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanya? Lahat makakain mo, nagagawa. Tapos sabi niya, huwag kang kakain niyaon ng punong kahoy ng bunga. Okay? So dito, ipinapakita na may paggawa. Huwag kang gumawa ng hindi niya ipinag-uutos. Di ba? Kaya lang, anong dapat nating mapansin? Wala pang pananampalataya dito. No? Puro gawa pa ito. Kaya dito makikita natin na napaka-importante ng gawa pala, no, sa unang Adan. Sa panahon ng ikalawang Adan, ano naman ang ating mapapansin? Basahin po natin ang aming paksa dito sa James 2:18. Sa kanyang presentation na James 2:18. Ito po ang sabi. Ginamit po niya ito. Hindi pa po ako nag-iista ng akin. Yung talata lang po niya ang ginamit ko. Ang aking in-insert lang dito yung Genesis. Sabi po dito sa talata na kanyang ginamit. O sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Kayo po ito hinihiwalay niyo po yung pananampalataya sa gawa. Yan po ang hindi po ninyo napapansin. Tutol si James na mayroong pananampalataya, tapos inihihiwalay ang gawa. Hindi ba't nahahayag ka, Pastor Eric? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Tuloy natin. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ito po, hindi po nagsisinungaling si James dito. Yung gawa at pananampalataya magkasama.
Kaya ngayon hinahamon kita bilang ikalawang James. Ipakita mo, Pastor Eric, ang iyong pananampalataya na hiwalay sa iyong gawa. Ito pa ang sabi sa 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa, Pastor Eric. Ang demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanganin. Pansinin mo, walang gawa din ang Satanas dito. Pansinin mo din sa'yo, ang pananampalataya, hinihiwalay mo sa gawa. Hinahamon kita. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa iyong mga gawa. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang sabi po rito, datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan? Ano ang tawag ni James sa naghihiwalay ng pananampalataya at ang gawa? Taong walang kabuluhan. Hihintayin mo pa bang sabihan ka sa huling hininga mo, Pastor Eric, na ikaw ay taong walang kabuluhan sapagkat hinihiwalay mo ang pananampalataya sa iyong gawa? Tuloy po natin. Sabi rito, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Ito, hindi mo mapapansin, hindi mo ginamit to kasi masosopla ka rito. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Kaya lang ikaw hinihiwalay mo. Pastor Eric, sundan mo ang mga talatang binabasa ko sa iyo. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Bakit? Bakit kaya ganyan? Ituloy natin ang sugnay. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kaya naman po pala hindi dapat paghiwalayin sapagkat sa mga gawa nagiging sakdal ang iyong pananampalataya. Saving faith ba yan? Yes. Kung ikaw pinasasakdal ng Diyos, sigurado ligtas ka. Kaya ikaw, ang pananampalataya mo hiwalay sa gawa. Ano ang sabi ni James? Dito. Ituloy natin, no? Sa baba. Ito. Sapagkat kung paanong katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na mga walang gawa ay patay. Makapagliligtas ba ang pananampalatayang patay? Hindi po. Ang nakapagliligtas mo ay ang pananampalatayang buhay. At paano dinidefine ng alagad ang ating paksa ngayong gabi? Huwag kang magkakaroon ng pananampalatayang patay, Pastor Eric. Gusto mo pang paghiwalayin ang pananampalataya at ang gawa? Hindi po. Sapagkat malinaw po, kapag pinaghiwalay mo ang pananampalataya at sa gawa, ano ang sabi? Ang Satanas man may pananampalataya. Nanginginig pa. Ikaw nga, Pastor, hindi ka pang nanginginig Inihiwalay mo na yung gawa. Kaya, napakabigat ng kinasasadlakan mo. Ang pananampalataya mo pala ay hiwalay sa gawa. Ngayon, bibigyan ko ng diin, baka tayo ma-strawman, mga kasama, no? Mga taga-panood. Yung sarili mong gawa, yan tinutukoy po na hindi makapagliligtas. Pero yung pinagagawa, Time na, bro. makapagligtas po. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Eric, your time starts now. So ginamit mo yung lumang tipan, no? Na ang sabi mo ron, yun ay saving faith. Ngayon tatanungin kita, bago ba sila nagkasala, si Eva at Adan, ligtas ba sila nun bago sila magkasala? Yes, ligtas. Okay? Ligtas po kasi hindi pa nagkakasala. Pero, pansinin natin, hindi po
hindi po sinasabi dito na hindi sila gumawa, hindi dapat sila gagawa. Okay? Dapat gumawa. Ano yung dapat gumawa? Dapat huwag kang kakain. Huwag mong gagawin yun. Okay, next question. Sabi mo, Pagsunod po yun. ligtas. Nung sila'y nilikha, no? Sila'y ligtas. Nung bang sila'y nilikha ng Diyos, meron na ba silang ginawa nun? Sabi mo na niligtas, no? Nung pagkagawa o paglikha ay ligtas na. So, nung pagligtas sa kanila at pagkagawa sa kanila, meron na ba silang ginawang mabuti doon? Meron o wala? Okay. Kasi wala pa. Wala pa. Pero kasi Okay. first creation po sila first creation. Ang sinasabi po natin dito, kung paano nagkaroon ng kasalanan ng tao. Dahil hindi po sila sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Sabi niya, lahat ng makakain mo. Pero huwag kang kakain niyaon. Oh, may significant ang gawa. Kaya ka sila napahamak dahil hindi nila hinawakan yung gawang Okay, pinagagawa. sabi mo, ligtas na, no? Wala pang gawa. Ibig bang sabihin, kumakatig ka na sa akin, no? Doon pa lang sa walang gawa, ay maaring maligtas ang tao ayon sa iyong pahayag ngayon? Oo o hindi? No. Kasi common sense. Siyempre, wala pang kasalanan ng tao. Siyempre, ligtas pa rin niya. Ligtas pa yan. 'Di ba? Wala pang kasalanan ikaw ba walang kasalanan? Para sabihin mong ligtas ka? Sige nga, sagutin mo ako. Bago ba dumating si Kristo, wala ka bang kasalanan? Yes or no? Yun dapat. Okay. Next question. Sabi mo, 118, no? Sa kalooban ng Diyos. Kung bang ipinanganak si Santiago ayon sa Ebanghelyo o kalooban ng Diyos, gumawa na ba siya noon? O naligtas muna doon sa salita o kalooban ng Diyos na Ebanghelyo ng Panginoon? Okay. So, wala pang gawa. Okay? Wala pang gawa. Okay. Okay? Yung wala pang gawa, yung sarili niyang gawa. Pero, nung siya ay sumampalataya, gumawa po siya Nung habang ginagawang pananampalataya, gagawa ka kasi pinagagawa ng Panginoon Sabi niya, repent and be baptized. Tapos magsisi kayo upang kayo mga ligtas. So, yung gawang pinagagawa, makapagliligtas yun. Sa'yo naman lahat ng gawa, hindi makapagligtas. Okay, sabi mo, naligtas si Santiago sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos o ng Ebanghelyo ng Panginoon. Naligtas siya nang wala pang gawa. Kumakatig ka ba ulit sa pangalawang pagkakataon, no? Sa akin, no? Ayon sa aking stand dito sa salvation or saving faith na wala pang gawa ay ligtas na o hindi? No, hindi ako katig. Paulit-ulit tayo, no? Ang pananampalataya may gawa. Kasi ang pananampalataya, no, pag tinanggap mo, no, yung pinagagawa ng Panginoon na sumampalataya ka. Pag tinanggap mo 'yon, nasasampalataya ka. Action na po 'yan. Action na 'yan, Okay. hindi yan kutob lang. Hindi yan Okay. tinginan, ligtas na, hindi. Next question. Okay, sabi mo kanina sa Genesis at dito sa Santiago, wala pang gawa, naligtas na sila. Ngayon, totoo ba itong sinasabi mo, no, sa pakinig ng mga nakikinig na pwedeng maligtas nang wala pang gawa, ngunit sumampalataya sa Panginoon ayon sa ginawa ni Santiago? Oo, hindi. Mr. Moderator, clarification lang. Ano ba yung tanong niya sa Genesis o sa James? Okay. Kasi hindi ko maano kung ano ang tanong niya. Okay, Brother Eric, Paki-clarify. i-clarify mo ba? Saan daw? Clarification. Okay, clarification. So, dito lang tayo sa Santiago. Okay. Sabi doon, no, sabi mo kanina, no, naligtas si Santiago sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo ng Panginoon, wala pang gawa. Ibig bang sabihin, sumasang-ayon ka na maaaring maligtas, no, ang isang tao tulad ni Santiago, no, sa pamamagitan pa lang ng pagsampalataya sa ebanghelyo ayon sa iyong sinabi? Sumasang-ayon ka ba ron? Oo o hindi? Mali. Hindi ako sangayon sa'yo. Kasi,
Pag sinabi, no, na sumampalataya ka, ang sino mang sumampalataya, action na po yan. Ang tawag diyan action word. Pero hindi pa siya action verb na parang yung physical gagalaw pa. Pero yung pagtanggap mo, sumampalataya ka, action na yan eh. Gawa na yan. Kaya lang yung pananampalataya mo, yun ang gagawa. Si Santiago ba, nung gumawa, no, ng kanyang pananampalataya, ligtas na ba siya? Ligtas na ba siya noon? Bago siya gumawa o gumawa yung kanyang pananampalataya, ligtas na ba siya noon? Ayon sa 1:18. Okay, once na gumawa, no, na yung pananampalataya mo sa'yo, ligtas ka na. Pansinin mo ha, once na gumawa. Objection. Opo, ligtas na ba siya noon? Categorical o hindi? Oo, hindi yung bro Zach? Oo, hindi daw. Ah, Ligtas na ba siya noon? no, hindi pa kasi Hindi. inuutusan pa lang eh. Ang sabi, ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa'yo, ligtas na. Habang ligtas na agad, kasi sabi mo sumampalataya na hindi. Paano yung aksyon na sasampalataya ka pa lang? Kaya hindi pa ligtas kasi sasampalataya pa lang eh. Next question. Sabi mo, hindi pa ligtas si Santiago. No? Sabi mo, hindi pa ligtas si Santiago nung siya gumawa, no, yung kanyang pananampalataya. No? Ano ba talagang totoo? Yung unang mong pahayag bago siya gumawa, no, ayon sa 1:18 ay ligtas na, o itong hindi pa siya ligtas, no, nung siya'y gumawa? Saan sa dalawa ang totoo ngayon? Putol-putol ka, bro. Hindi maintindihan. Naman, I think sa iyo yun, bro. Paulit, Pastor Eric. Okay, sabi mo, no, sasabi mo ngayon, si Santiago, no, hindi pa ligtas nung gumawa ang kanyang pananampalataya. Gumawa yung pananampalataya niya, hindi pa siya ligtas, ha? No? Ngayon, no, tapos sabi mo naman kanina, no, bago siya gumawa, ay ligtas na siya. So, papapiliin ka sa dalawa. Yung una mo bang pahayag na bago siya gumawa, nakapakinig pa lang ng ebanghelyo, ligtas na? Or dito sa ikalawa, no, na hindi pa siya ligtas, ang wika, no, hindi pa siya naligtas nung siya sumampalataya o naligtas bago siya gumawa. Yan. Pakiayos yung tanong kasi alam mo sa pagtatanong mo hindi ka sigurado kaya hindi mo ma-deliver ng tama yung tanong mo. Ganito mga bro. Ganito mga bro, ha. Ang gulo mo magtanong. Oh, wait lang. Gusto kong ano lang din. Request ko sa affirmative na kasi mahaba yung pagpipilian niya, bro. Gusto ko ilagay mo lang yung A, ganito, B, ganito. Ano ko na lang. Oo. I-replace ko na lang. Sige, pastor. Okay, Naka-time stop pa sabi din. mo kanina, no, sabi mo kanina, ligtas na si Santiago, no? Ano lang to, sabi mo ligtas na si Santiago sa 1:18, wala pang gawa. Ngayon sabi mo naman dito sa ikalawa, no? Tinanong kita, nung gumawa ba si Santiago na meron ng gawa, no? Ligtas na ba siya ron? Sabi mo ay hindi. No? Sabi mo ay hindi nung gumagawa na siya. So alin lang sa totoong dalawa niyan? Ligtas na siya na wala pa siyang gawa o gumagawa na siya na hindi pa siya ligtas? Okay. So 10 seconds ako, Brother Rasha, no? So 10 seconds ako. Kasi pinagrarambol niya, no? Yung tanong, sinasabi niya kasi gumagawa na siya, ligtas Next na ba question, 10 siya? O yung hindi pa siya seconds. gumagawa? Next question. Sabi mo, Ang labo hindi naman. yun ang tanong ko. Sabi ko gumagawa na siya. Tinanong ko na gumagawa na siya. Ligtas naman siya. Sabi mo hindi pa. Time. 7 minutes So nung time. gumagawa siya, Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Rioel Celebran ng SDA. Nawala yung comment niya. Shoutout kay Pastor Jeremil, kung utos ng Diyos na manampalataya ka at hindi sa gawa, paano mo gagawin yon? Shoutout din kay Papa Jim. Tama yan, Zach, pananampalatayang may gawa. Sabi naman ni Emmy Alfonso, yun, klaro, may gawa na kalakip ng utos ng Diyos, di ng sariling gawa. At shoutout din kay Altea, sabi ni Jesus sa Mark 16:16, baptize will save. Tapos sasabi ni Pastor, hindi yan makasave. Jesus
kasi gawa yan. Shoutout din kay Papa Jim, sabi ni Kristo, mahalin mong iyong kapwa. Anong klaseng pagmamahal yon? Shoutout din kay Pastor Jeramil, paano ba gawin ang hindi sa gawa? Shoutout din kay The Bread of Our Souls, Genesis 4 verse 7. At dito din kay Papa Jim, ayan. Ang demonyo ay faith alone pala, gaya ni Pastor. Shoutout din dito, sabi dito, hala, useless ka daw, Pastor, walang kabuluhan yung mga walang gawa, yung mga masasamang gawa at maimpyerno. Shoutout din kay Jason Donaire, sa paningin yan ng tao, broza, kailangan ipakita po natin na totoo ang ating pananampalataya sa Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, hindi na kailangan ipakita pa ang gawa para lang mapatunayan kung tunay ang pananampalataya ng tao sa Kanya. Dahil alam na niya kung ano ang laman ng puso ng bawat tao. At shoutout din mga kapatid. Sabi dito, mga tamad kayong faith alone kasi gusto nyong huwag gumawa ng mabuti. Gusto nyo magulo, mga masama. May isang pastor pa kahit may kabit, ligtas pa din. Grabe kayo. Shoutout din kay Riuel. Wala tayong mga born again at baptist kasi nagawa ng sariling araw ng pahinga. Ginaya nila ang Mother Harlot Church ni Bro Rasha. Ayan, damay ako dito. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Pastor Elmer Chavez, nangangamboy kamote na si Zach dito. Huwag mo namang masyadong hampasin, Bro Eric. At shoutout din kay The Bread of Our Souls. Ligtas pala sa iyo ang diablo na hindi gumagawa ng katwiran at hindi umiibig sa kapatid. Unang Juan 3:10. Shoutout din mga kapatid dito sa ating mga tropa na nasa loob. Ayan. Sabi ni August, wag na nating hanapin ang mukha ng Diyos. Wag na nating hanapin siya. Ayos yan. Wag na nating gawing hanapin siya. Ayan. At sabi ni Brother Albert, kahit yung I did not do anything, may verb din dyan eh. Diyos mio. Ayan. Shoutout din kay Master TV. Keep it up the good works, Bro Eric. Naitayo mo ang aral na ang kaligtasan na grasya lamang na hindi kailangan na gawa ayon sa Efeso 2:8-9. Sabi naman ni Denmark, ang Diyos ang nagkukos ng pagsisisi. Hindi makapagsisisi ang tao sa ganang kanyang sarili. Roma 2:4. At shoutout din kay Brother Jumong, James 2:24. Study Bible, you see that the man is to be declared righteous by works and not by faith alone. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Eric, your time starts now. Okay, so medyo gagaanan lang po natin ang ating mga tanong kay Brother Zach para maging maganda yung kanyang mga sagot. So dito pa lang, ang tinitindig pala ni Brother Zach ay yung tinutukoy sa Santiago na hindi po siya sa kanya, hindi saving faith, kundi ang tinutukoy niya pala doon ay works of faith, yung gawa ng pananampalataya. Ibig sabihin, paggawa ng pananampalataya, mga kapatid, naligtas na po yun sa faith kasi gumagawa na yung pananampalataya. Kaya nung tinanong ko siya kay James, sabi ko, si James ba, bago siya gumawa, ito is sumampalataya pala sa Ebanghelyo, ipinanganak pa lang sa Ebanghelyo ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, na wala pang gawa, ligtas na ba siya? Sabi niya, yes. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya sa akin na saving faith. Sumasang-ayon sa akin. At ginamit niya rin yung lumang tipan na tinanong ko sa kanya, sabi ko, yun bang si Eva at Adan, bago sila nilikha, ligtas na ba sila? Sabi niya, ligtas na sila, sabi niya. Okay. So, nung sila'y ligtas na kamo, nung sila'y ligtas na, nung sila'y ginawa, ng Panginoon, gumawa na ba sila nun ng mabuti? Na sila'y ligtas na. Sabi niya, hindi pa sila gumagawa. Ibig sabihin, pwede palang maligtas nang wala pang gawa. At dito, sa ilang tanong po natin, ay puro pagsang-ayon ang ginawa sa atin ni Brother Zach. Bukod na lang sa minsan ayaw niyang natitigilan siya sa kanyang mga sagot sa ating mga tanong, nag-iisip siya kasi kumbaga sa traffic na eh. Nagkabuhol-buhol na yung kanyang tanong, talagang maiipit na talaga siya. Kasi buhol-buhol na eh, hindi niya alam kung ano na isasagot niya talaga para wag siyang mahuli ng gusto.
Kasi bakit? Sabi niya ligtas na si James 'no, sa pakikinig sa ebanghelyo, wala pang gawa. Kaya nung tinanong ko siya, nung si James ba 'no, sabi mo gumagawa 'no, yung kanyang pananampalataya, nung gumagawa ba siya sa panahong yun, siya ba'y ligtas na nun nung gumagawa siya? Sabi niya, hindi. Ibig sabihin hindi talaga sa gawa ang kaligtasan. So, sumang-ayon ulit siya ro'n. Nakailang sang-ayon sa atin sa topic natin na saving faith lang talaga at walang, good works or, gawa ng, gawa na para maligtas ka. Dun nga, kaya nga, dito pa lang makikita na po natin 'no, yung kanyang mga nagtayo siya, bumalik din sa kanya, bumalik din sa kanya. Yung ano, yung, kaniyang mga tanong na hindi niya po mabigyan ng magandang sagot. Kasi unang-una 'no, ang totoo niyan 'no, ah, ang totoo niyan 'no, si Kristo ang pangangaral niya 'no, na ang sumampalataya, 'di ba, ang sumampalataya sa'kin ay may buhay na walang hanggan, hindi siya papasok sa paghatol. So, faith talaga 'yun, wala namang gawa, Wala namang sinabi si Kristo na sumampalataya sa akin, and then, kasabay ng ano, ng gawa ninyo. Bumati ka sa gawa, sumampalataya, sumati sa gawa. Wala pong gano'ng aral ng ano, ang Biblia. 'Yun po yung aral ng ano, ng demonyo. Marami na 'yun po yung aral ng demonyo, hindi yung aral ng demonyo na pagka, sumampalataya ka, ang gusto mo, siyempre 'pag sumampalataya ka, tunay na pananampalataya, gagawa ka. Ngayon, maraming strawman talaga diyan, lalo na yung mga hindi nakakaintindi, nakakaunawa ng tunay na kaligtasan. Akala nila 'pag naligtas ka na, wala ka ng gawa. Kasi ang tinutukoy nga sa Santiago 'no, works of faith yung gawa ng pananampalataya, hindi po saving faith. Kasi inamin na nga ni Brother ano yan, Sak, na talagang wala pang gawa, puwedeng maligtas at ligtas na. Sinabi yan ni Kristo, sinabi yan ni James, sinabi yan ni Pablo, sinabi yan ni Pedro, sinabi yan ni Sak, pare-pareho sila. Sinabi ko rin, pare-parehas kami na sa faith talaga 'no, sa pananampalataya talaga ang kaligtasan na wala pang gawa. So, pare-parehas kami ni Sak na sumasang-ayon diyan, ha? Wala pang gawa. Ngayon, ang problema lang aayusin natin. Ano ba yung tinutukoy sa Santiago? Yan ba'y saving faith na hindi naman sinang-ayunan ni ni Sak? Subalit sumang-ayon naman siya nung sa ating mga tanong na puwede palang saving faith na ligtas walang gawa. So, maliwanag 'yan na kaya nga sabi doon na, "Ipakita mo sa akin yung pananampalataya na walang gawa." Ibig sabihin, yung faith, yung ano, yung, ipapakita mo yung works of faith mo. Kasi nga unang-una 'no, sa pag-inaral po natin ng ano, ang konteksto na sinabi rin dun na ikaw na taong walang kabuluhan. Walang kabuluhan 'yun, Kaya talagang, lalabas dun, wala talaga siyang ano, works of faith o gawa ng pananampalataya kasi walang kabuluhan. Same time, yung walang kabuluhang ito 'no, hindi talaga tunay yung kanyang pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang tunay na pananampalataya kay Kristo, inilakip ng Panginoon 'no, inilakad ng Panginoon, ginawa ng Panginoon ang daan doon sa mabubuting gawa, 2:10 'no, ng Efeso. Ibig sabihin 'pag naligtas ka, may nilagay na ang Panginoon sa mabubuting gawa. Gagawa na lang yung iyong pananampalataya. Hindi ka gagawa para maligtas, hindi ka gagawa para manatili ang kaligtasan mo. Sige, yun po yung malinaw dun. Kaya nga sabi ron, ikaw na ano, taong ano, walang kabuluhan, 'no? Kaya nga maliwanag yan, ipakita mo. At sabi ni Santiago, ipakikita ko naman sa'yo 'no, sa pamamagitan ng aking gawa, ang aking pananampalataya. So, nagpapakitaan sila ng gawa. Hindi sila nagpapakitaan na hindi tinuturo ni James dito, papaano maligtas? Hindi po. Kapag tinuro kasi ni James sa kabanatang 2 ang papaano maligtas, pupunta ka muna dun sa 1:18 papaano maligtas. Dapat ipanganak ka, sa ebanghelyo o salita ng Panginoon. Walang gawa, sabi ni Sak, wala kang gawa ron, ligtas ka na. Kung yan ang tinutukoy ni James sa kabanatang 2.
'Di po ba? Sana nauunawaan ninyo 'no, sa mga nakikinig, mga kinakapuspo, tayo nagpapahayag lamang, wala naman tayong sama ng loob kay Zac, pero debate po ito. Kailangan nating, ipaliwanag ng gusto, kailangan natin ihambalos ng gusto 'no, sa mga taong ito 'no, ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang mga strawman na itong mga likas ay sinasabi nila 'no, na patay ang wika dahil walang gawa. Hindi po gano'n. Ang tunay na ligtas, paunahan ko na sa kayo ano, ang tunay na ligtas, gumagawa po 'yan tulad ni Santiago. Naligtas muna siya, 1:18 wala pang gawa. Sa 2 naman kabanatang 2 gumagawa na siya, ligtas na si Santiago. Kaya sabi ko, si Santiago ba bago, maligtas yung kanyang gawa, na gumagawa na ba siya, ligtas na ba siya ro'n? Sabi niya hindi pa, hindi gumagawa si Santiago, hindi ligtas na siya do'n, hindi yung hindi siya ligtas, mali si Sak do'n. Ligtas muna siya bago siya gumawa, kaya ang tinutukoy do'n, works of faith. Gano'n din ang sabi ni Pablo 1:11 ng Tesalonica, works of faith sa maraming binabanggit diyan na yung gumagawa ang pananampalataya sa pag-ibig. So, gumagawa talaga ang pananampalataya, gumagawa ang pananampalataya. Pero hindi gumagawa ang pananampalataya, dahil sa, gusto mong panatilihin yung kaligtasan mo, hindi kundi ligtas ka na. Hindi gumagawa ang pananampalataya dahil para maligtas ka. Kasi ang nagsasalita dun si James na gumagawa ang pananampalataya, ligtas na po yun. Hindi tinuturo ni James dun kung papaano maligtas. Hindi po, mga kapatid. Hindi po tinuturo dun yung saving faith. Hindi po, kundi ang tinuturo po dun ni Santiago ay yung gawa ng pananampalataya ng mga ligtas. Yan po ang tinutukoy dun. At dito naman, sinang-ayunan tayo ni Brother Zac, 'no? Sinang-ayunan tayo, hindi nga na tayo kinontra, 'di ba? Hindi nga tayo kinontra kasi totoo naman yung kanyang sagot na kapag sumampalataya ka sa ebanghelyo, ligtas ka, walang gawa. 'No? Salamat naman kay Brother Zac at natututo yung ating kadebate sa ikatlong pagkakataon. Mabuti nag-i-improve yung kanyang pagkatuto. Mabuti nga, maganda nga na lagi tayong nagdedebate, Kasi yung iba diyan ayaw na makipagdebate, kasi tinamaan ng matinding popya. Pero itong si Brother Zac, matapang 'to, 'no? Matapang, talagang nakatatlo na kami nito, Diego, 'di ba? Matapang siya sa debate 'no? Yan ang mga gusto kong kalaban at yung ganitong mga kalaban hindi pinapahiya 'tong mga ito na hindi lalabanan dahil talo na, kunyari natalo na, hindi. Ito yung mga tunay na mga mandirigma 'no, tunay na mga debatista, isa nga si Zac 'no? So, kaya lang dito 'no, Brother Zac, pansamantala ilulubog ko ang aral mo at nakalubog na nga. Pasensya na sa ikatlong pagkakataon na muli kang nag-iba dito pa lang sa ating first presentation. Yun lang po, Russia. Lagyan ko po ba diyan? Parang Time na, nag-e-end time yung na, kasi. time na. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal. Dako tayo sa second cross ito mga kapatid. Pwede na magtanong kahit inilatag o hindi nilatag. Brother Zac ng Bantay, Saksi ni Cristo. Your time starts now. Dinig ba ako na, bro? Malinaw ba? Okay. Bro Eric, sabi mo, hindi saving faith ang James 2. Confirmatory lang. Hindi saving faith. Itong James 2. Totoo yun kasi yun yung ating paksa na patutunayan ko na hindi yan tumutukoy sa saving faith. Kasi nga yan ay tumutukoy yung James 2 doon sa gawa ng pananampalataya. Kasi si James, tinanong mo ko, ligtas na po yun, saving faith na po yun bago gumawa yung kanyang pananampalataya. Totoo yun. Next question. Okay. Babasa lang ako ng talata para pinaka-premise to. Okay. Ang sabi rito, kung hindi ito saving faith, sabi dito sa James 2:14. Sabi rito, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya
ngunit walang mga gawa. Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Kung sabi mo hindi saving faith, bakit niyayaya ni James yung taong may pananampalataya pero walang gawa? Makapagliligtas ba sa kanya ang pananampalatayang yan? Pakisagot. Okay, sagot po natin diyan, ang konteksto kasi 'no, yung form diyan ay ano, rhetorical, question 'no, argument 'no. Ang tinutukoy diyan 'no, alam na ni James yung kanyang tanong at alam na ng yung sagot dun 'no, at alam na rin ng mga nakikinig kung ano yung sagot doon. Na talaga namang kapag ikaw 'no, ay, ang iyong, sinasabi ko na yung gawa. Bro, nag-e-echo ba diyan bro? Parang Muna. nag-e-echo kasi, Next Rasha? question. Moderator, nag-e-echo po ba diyan? Kaya nga eh. Okay. Iisa-isahin ko ulit, no? Kasi para sa mga manonood, ano, hihimayin ko itong James 2:14. Kasi hindi daw saving faith to sabi ni Pastor Eric. Ang hihimayin natin. Ang sabi rito ni James, sa bandang dulo ng kanyang pangangaral, ang sabi dito, ngunit walang mga gawa. Patanong makapagliligtas ba sa kanya ang pananampalatayang yan? So, dito pinapakita ni James, yung pananampalataya daw na walang gawa, makapagliligtas ba ang pananampalatayang yan? Duda si James, yes or no? Hindi siya duda kasi ang tinutukoy diyan na makapagliligtas ba 'yan, ang kanyang, argumento diyan, hindi tinatanong ni James diyan yung tunay na pananampalataya kung makapagliligtas. Ang tinatanong diyan ni James sa kanyang argumento, yung pananampalatayang patay. Kasi nga 'pag binasa mo yung 15, 17, 15, 16 yata yun, na sinasabi ron na, ang kapatid mo gutom, gutom, 'di ka gumagawa. So, yang tinutukoy diyan kapatid, hindi po 'yan saving faith kundi works of faith 'yan, works of faith. Okay. Sino ang sinasabihan ni James dito? Dito sa James 2:14. Kapatid niya o hindi niya kapatid? Ang sinasabihan diyan rhetorical question argument kasi 'yan, 'no? Dahil ang audience ay ang mga iba't ibang tao. Objection, Mr. Moderator. Tinatanong kung kapatid ba ni James yung kausap niya rito. Kapatid niya sa pananampalataya. Kapatid Yes or ba daw? Yes or no? Bro Eric. Hindi po kapatid Hindi. yan na ligtas. Kasi hindi naman sinasabi ni Santiago diyan na hindi niya tinatanong diyan yung pananampalataya na tunay makapagliligtas ba, kundi mga pananampalataya na patay, 'no? So yan ang kanyang kahulugan diyan. At pag binasa mo yung 18 o 20, sabi ron, "O taong walang kabuluhan." Sasabihin ba niya yung kapatid niya kung taong walang kabuluhan yon? Wala ngang kabuluhan tas kapatid niya sasabihin niya? Okay. So, nami-misinterpret niya, no? Tinatanong ko lang, masyadong defensive. Ganito, tinatanong ko lang kung kapatid niya ba yung kausap niya. Yes or no? Ako, nagsa-side comment siya eh. Okay. Hindi side comment. No side comment tayo. Dapat kung magsasalita tayo, dapat naka-premise siya sa itatanong natin, bro, sa kaso. Mamaya ano mo na lang. Proceed sa direct question, bro. Ulit. Nakamute ka, bro, Zach. Nakamute. Naka-off siya. Nakamute. Yung audio Kapatid niya ba? Kapatid niya ba yung kausap niya rito? Yes or no? Yung tinutukoy sa 14, hindi siya tumutukoy sa kapatid kasi pag binasa mo yung 18:20, Objection, Mr. Moderator. ng kabuluhan. Oo. Ang tanong ko, kapatid niya ba yung kausap niya rito? Yun muna, yes or no? Okay. After tayo, Mr. Moderator. No objection, Kasi Pastor. tatlong beses ko na siya nagot, hindi nga eh. Hindi niya pa naunawa, hindi nga eh, di ba? Okay. Tatlong beses ko na sinabi yun, hindi nga eh. Okay, so malinaw naman yung sagot. Bakit Hindi nag-o-object daw siya?
Pastor Eric, continue ka sa pagpapaliwanag ulit Yes, ng hindi kasi rhetorical question argument 'yun, hindi niya tinutukoy yung kapatid do'n, kasi kung tinutukoy yung kapatid do'n, dapat sinabi niya makapagliligtas ba ang tunay na pananampalataya, dapat gano'n kung kapatid. Kaso hindi nga, eh. Ang tinutukoy rito yung patay yung pananampalataya ng mga taong walang kabuluhan. Papaano maliligtas yung taong walang kabuluhan? Papaano nga magiging kapatid 'yun kung walang kabuluhan ang tinutukoy niya? 'Di nga. Sunod na tanong. Dito naman sa 20, masabi rito, datapwat ibig mo bagang maalaman o tao walang kabuluhan ng pananampalataya ng mga walang gawa ay baog. Dito sa talatang to, sino ang sinasabihan ni James? Yung may pananampalataya pero ayaw ng gawa? Yes or no? Ah, ang sinasabihan diyan yung mga taong walang kabuluhan, 'no, yung pananampalataya nila fake. time. Okay, so dyan nagtatapos Natabunan mga niya, eh. kapatid ang ating So, second cross lumabas ng siya. ating negative. Dako tayo sa ating negative rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating mga bagong pasok sa ating platform. Yung mga matitindi, nandito si Pastor Jeremil ng Gold mga kapatid, Brother Jose ng Seventh-day Adventist, Pastor Mark Ombao ng Born Again Oneness, Brother Marty mga kapatid ng Preterism, at shoutout din dito kay Sister Nena, nandito din sa loob, at si Brother Noel Perfecto, yung kapatid ko sa Catholic. Shoutout din kay Brother Ron Fernando, isang debatista din ng UPC mga kapatid, at isang malaking shoutout din kay Papa Jim Vlog at sa lahat ng Templar. So malaking shoutout sa iyo, The Bread of Our Soul, at dito din kay sabi ni Nena Despediones, pag hindi ba nagbigay ng ikapo, ligtas pa rin. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, ligtas kahit magnanakaw. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso, kakaiba bro Eric, lakas ng hangin, natuto daw bro Zach, tanggap ba naman niya yan? Shoutout din mga kapatid kay The Bread of Our Soul, huwag mo nang ipilit Eric. At shoutout din kay Pastor Cesar Baladad, ganda ng laban. Shoutout din kay Papa Jim, ayan, August, kumusta ka na? Bumaba ka na sa Discord. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa rebuttal. Brother Zach, Banat Pro. Okay, magandang gabi ulit mga manonood, no. Babasahin ko lang isang talata, no, na medyo para magkaroon ng linaw. Hindi ako bibigyan ko ng linaw na yung tinutukoy doon sa Ephesians 2:8 na ginamit ni Pastor Eric sa naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ako tutol, pero tutol ako nung dinugtungan niya na na hindi sa gawang ipinagagawa ng Diyos. Okay? Ang tinutukoy po dito na hindi makapagliligtas na gawa kung yung ikaw mismo ang gagawa. Ikaw mismo ang gagawa. Pero kung susunod ka sa ipinagagawa ng Diyos, yan po ay isang sangkap ng pananampalatayang may gawa, sabi ni James. Kasi kapag may pananampalataya ka, pero hinihiwalay mo yung gawa, no? Yung gawa na ipinagagawa sa nakasama ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni James, no? Pansinin natin. James 2:14. Tapos sabi, anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kausap niya dito, kapatid niya. Pero patutungkulan nila, ibang tao. Yan yung nagkadabuhol-buhol po si Pastor. Sa masyado siyang defensive, kung ano-ano na ngayon ang nakukunik-kunik niya. No? Hindi niya masagot ng diretso kanina. Pero sabi niya, nasagot ko na, hindi. Kasi napansin niya na siguro na nagkabuhol-buhol na siya. Okay? Kapatid niya po dito. Ang kausap niya dito, kapatid niya. Pero patungkol, kanino yung sinasabi sa kapatid niya? Ito, basahin natin. Kung sinasabi ng sino man, no, na siya'y may pananampalataya, katulad ni Pastor, may pananampalataya, pero ayaw niya ng gawa eh. Pansinin niyo to.
na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa. Ay, pastor na pastor to eh. Mga ginigilo na tagapakinig eh. Si Pastor Eric po ito. Kasi sa kanya, pananampalataya lang. No? Pero ang sabi ni James dito, ngunit walang mga gawa. Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Conditional. Ang ginawa ni Pastor Eric, may nabasa siyang ligtas, kukunin niya. Tapos, may nabasa siyang pananampalataya, kukunin niya. Pananampalataya, ligtas. Ay, pananampalataya, ligtas na! Yes! Ganun ang banat eh. Kulang sa comprehension. Ang sabi ni James dito, ngunit mga walang gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Pastor Eric, tinatanong ka ni Apostol James dito ha? Huwag kang tatawa-tawa dito. Okay? Tapos, babasa ako ng isang talata. Dito sa Mateo 6:15. Sabi rito, Mateo 6:15. Pansinin mo ang sabi 14:15 na Mateo. Mateo 6:14-15 para sa mga viewers. Sapagkat kung ipatawad nyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Conditional, di ba? Ano naman yung isang reverse psychology niyan? Sabi dito, datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pansinin mo, pinagagawa ng Diyos to eh. Kailangan marunong ka rin magpatawad sa iyong kapwa para patatawarin ka ng iyong Ama sa iyong mga kasalanan. Pero pag hindi ka magpatawad dahil pananampalataya ka lang at ayaw mong gumawa, ano sabi? Hindi kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ay pag hindi ba pinatawad sa kasalanan, ikiklaim mo ba na ligtas ka pa rin? Pag hindi ka papatawarin ng Ama, ligtas bang tawag? Dito po hindi natin masasabi na itong si pastor na pangiti-ngiti, no? Patawa-tawa lang. Kasi magaling ito sa mga salita na ipinupukol na walang laman. Pero dito, ang ginagamit ko rito, Pastor Eric, ay punong-puno ng laman. Okay? Pinatutunayan lamang po sa ating paksa. No? Dahil ito ay rebuttal na eh. Conclusion ang susunod. Kailangan, babawi ka na lang, Pastor Eric, sa conclusion eh. Malinaw na naitindig ko ang James 2:14. No? Na ang sinabi doon, kung ang sabi rito, ulitin ko na 2:14 para maintindihan ng mga viewers. Anong papakinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya ngunit mga walang gawa? Makapagliligtas baga sa kanyang pananampalataya ngayon. Bakit ko inuulit? Para sa viewers. Hindi para sa iyo, pastor. Kasi ang mahalaga dito, ang panalo, yung viewers. Okay? Yung taong yan, no, na pinatutungkulan na may pananampalataya, pero mga walang gawa, no, ay sabi niya, makapagliligtas ba ang pananampalatayang yan? Talagang may pagdidiin si James. Patanong eh. So, ibig sabihin, conditional. Hindi makapagliligtas ang pananampalatayang walang mga gawa. Kasi ang sabi niya, makapagliligtas baga sa kanya
ang pananampalatayang yan? Ano ang tawag sa taong may pananampalataya na inihiwalay ang gawa? Sabi rito sa 20, Datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan? Yung taong walang kabuluhan, sino yan? Ito ang sabi na ang pananampalataya na mawalang gawa. Yung taong walang kabuluhan pala, ito yung mga taong may pananampalataya pero walang gawa. Ano ang sabi? Taong walang kabuluhan. Kapatid, kailangan makabuluhan tayo. Kailangan ng pananampalataya natin, huwag nating ihiwalay yung gawa para makabuluhan tayo. Kasi kung hiwalay natin yung gawa, dahil sabi mo, hindi naman makapagliligtas yung gawa eh. Yung pananampalataya lang eh. Hiniwalay mo. Pero yung pananampalataya, may gawa dapat ka. Yan yung definition, no? Yan yung definition ng pananampalataya na makapagliligtas. Bakit? Kasi may kabuluhan. Bakit may kabuluhan? Kasi may gawa. May gawa eh. Kaya nga, dinidare niya yung ibang tao. Makapagliligtas ba ang pananampalatayang yan? Sinasabi mo, may pananampalataya ka, pero ayaw mo sa gawa. Makapagliligtas ba sa'yo yan? Sabing ganun eh, ni James. Kaya dito makikita natin, maging makabuluhan po tayo. Time na ba, bro? 1 minute pa. Okay, thank you, no? So dito, tsaka yung Mateo, pansinin mo hindi ka raw patatawarin ng ating Ama sa kasalanan, no? Kung hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin. Gawa ba yung pagpapatawad? Gawa po yan. Kasi yung gawa na yan, kasama yung pananampalataya eh. Hindi pwede na ang pananampalataya mo ay parang mentality lang. Na parang superpowers. Na nakatayo ka lang na ganyan, no? May pananampalataya ko, tapos titig ka lang ng titig. Oy, mayroong ano doon, ay hindi naman makapagliligtas ang gawa eh. Ligtas na ako, bakit ko patutulungan yan? Parang ganun ang dating eh. No? Hindi ganun, kapatid. Kasi yung pananampalatayang ganun, walang kabuluhan yun. Okay mga kapatid, dako you. tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Eric, proceed bro. Okay. Yun pang sa James, yung gumagawa ba dyan? Yung gumagawa ba dyan? Tulad ni James. Gumagawa ba sila dahil naligtas na sila sa 1:18 na naligtas sila na wala pang gawa? Oo, hindi. 10 seconds, bro Russia, kasi invalid question. Invalid question eh. Invalid question. Ganito kasi yan. Itong sinulat niya, ito ay iniligtas na sila ng Panginoon. Sumampalataya na sila at gumagawa. Yung tinutukoy mong gumagawa dyan, no? Sila Santiago gumagawa. Bakit sila gumagawa? Ito bang gumagawa? Ano ba't gumagawa? Ligtas na ba sila? Kaya sila gumagawa? Ayon sa 1:18 na naligtas, pinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ligtas na ba sila noon? Kung sila gumagawa? Oo, hindi. Ligtas. Kaya nga gusto nila mapanatili yung kanilang kaligtasan. Oo. Gumagawa na nga din sila eh. Alam mo, iniligtas sila, no? Iniligtas sila, tapos yung kanilang pananampalataya na tinutukoy, kalakip yung gawa. Kasi pag hindi daw kalakip ang gawa, maililigtas ka ba ng pananampalatayang iyan? Ministry na kasi ito. Ibig sabihin, no, bago sila gumawa, sumasang-ayon ka na, bago sila gumawa, iniligtas na sila, no, ayon sa 1:18, naligtas sila sa Ebanghelyo ng salita ng Diyos bago gumawa yung pananampalataya. Tama o mali? Yes, kasi ganito yan, no? Yung kanilang generation, dumating si Kristo. Talaga nakasama nila. So, iniligtas talaga sila ng Panginoon. Kasi pagagawain sila. Ngayon, tayo bumabasa ng Ebanghelyo,
ang ating kaligtasan ay makukuha natin, no, sa pamamagitan ng pananampalataya na kalakip yung gawa. Next Kaiba ng question. magkaiba ng Next generation yan. question. Okay. Sabi mo, no? Sabi mo, sa 2:8 na hindi yun sa gawa ng anuman o kahit gawa na pinautos ng Diyos. Ngayon, ito ang tanong, no? Ito ang tanong. Ito ang tanong. Kapag ba ikaw ay gumawa ng ayon sa utos ng Diyos na ibigin lang na igalang ang magulang, no? Ginawa mo ang gawang ganon, maliligtas ka ba? O aariing ganap ka ba kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo? Oo o hindi? Okay, no. Kasi pinaghihiwalay mo na naman. Yung pananampalataya, kalakip yung gawa. Ang ginagawa mo sa pagtatanong mo, pumupuntos ka lang. Yung pananampalataya, hindi hiwalay yung gawa. Ang tanong mo, pag gumagawa ba, tapos walang pananampalataya, ligtas? Pinaghiwalay mo, hindi nga ligtas. Pinaghiwalay mo eh. Next question. Pagsamahin mo, Sumasang-ayon ka, ibig sabihin, sumasang-ayon ka, no? Na wala pang gawa ng utos, no? Wala pang gawa, sumasang-ayon ka na hindi pa sila inaaring ganap dahil hindi pa sila sumasampalataya kay Kristo. Uulitin mo ba na ang sagot mo yes or magnono ka na? Saan ka sa dalawa? Teka lang bro, hindi ko marinig eh. Wait lang. Okay, time Mapa stop niya muna, yung time ano, stop muna, time stop muna. Okay. Dinig na ba? Hello? Nakamute ka bro, nakamute. Hello bro, Yan. dinig pa ako bro. Dinig ka bro. Okay, paulit siguro bro, Eric Apostol. Paulit. So sabi mo no, ibig sabihin sumasang-ayon ka na, no, na hindi pa sila gumagawa ng utos. Sabi mo wala pang utos ng Diyos na sinasabi mo, wala pang ganon. Sumasang-ayon ka na hindi sila aariing ganap hanggang hindi pa sila sumasampalataya kay Kristo. Tama o mali? Yes, kasi magkahiwalay eh. Pinaghihiwalay mo eh. Dapat hindi hiwalay yung pananampalataya at yung gawa. Ikaw, favorite mo, paghiwalayin sila. Magkasama yan eh. Pananampalataya na may gawa. Yun ang nakapagliligtas according to James. Yes, Pastor. Next question. Okay, next question. Nang sinabi ba ni Kristo, ni Pablo, no, nang sinabi nila, ang sino mang sumampalataya sa akin o kay Kristo, sabi niya ay may buhay na walang hanggan o ang sino mang sumampalataya sa akin ay maliligtas. Sinabi ba ni Kristong yun na siyang ebanghelyo? Meron ka bang ambag na gawa doon para maligtas ka? Meron o wala? Okay. Meron yung pagsunod. Yung pagsunod mo sa pananampalataya, action na po yan o gawa na yan. Kasi kung hindi ka sasampalataya, wala kang ginawa. Pero kung sumampalataya ka, gumawa ka kasi sumampalataya ka. Tapos, yung pananampalataya, mayroong gawa. Hindi pwedeng wala. Kasi nga, ang sabi ni James, baka pagliligtas ba? Sabi mo, meron. Sabi mo, meron. Sabi ng ebanghelyo, sabi sa 1:17, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung ebanghelyo kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Meron ka bang gawa doon sa ebanghelyo ni Kristo? Meron ka bang gawa doon sa ebanghelyo ni Kristo na sa kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Meron ka bang gawa doon? Meron o wala? Okay. Kung sa ambag, paano ginawa yung ebanghelyo? Wala. Ayun, wala. Pero, Pastor Eric, ano yan? Ano ba yan? Wait lang. Sasagot tayo eh. Wait lang, objection, proceed. Sinagot naman siya, dadala siya na wala, kaso huli na eh. Dapat wala muna bago sagot. Okay. Doon lang naman sa meron or wala. Bro Zach, pakiclear na yung sagot mo, meron o wala? Sige, kaklaro ko yung sagot ko.
Wala. Wala. In terms of ambag ko paano ginawa ang ebanghelyo. Pero meron akong ambag sa ebanghelyo. Ano yon? Yung pakikinig. Kasi yung pakikinig gawa yan eh. Pananampalataya, meron ako. Tapos kaya ako nakikinig kasi may pananampalataya ako. Ambag ko yon. Kaya maliligtas ako. Kasi nakinig. naniniwala 7 ka ba, minutes time easy na gawa din. ng 7 Roma? minutes time na din. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Brother Zach bilang negatibo sa ating paksa na hindi saving faith ang mabuting gawa na tinutukoy sa James 2. Bro Zach ng Saksi ni Kristo, your time starts na. Okay, magandang gabi ulit mga viewers. Kayo ang inaalala ko po kasi si kay Pastor wala na po akong masasabi diyan kasi kami ngayon nagdi-debate. Kayo mga viewers ang inaalala ko, baka maakay po kayo ng isang pastor na sabi nga sa talata ng James ay isang taong walang kabuluhan. No? Malinaw naman po 'yon. Ang taong walang kabuluhan, mga kababayan ko, kayo mga Pilipino sa amang panig ng mundong ito, kapag mayroon pong pastor at ipinapangaral nila na kayo ay pananampalataya lang tapos yung gawa, hindi yan kasama, dinefine na po ni James yan. Taong walang kabuluhan. Kasi sabi ni James, makapagliligtas ba ang pananampalatayang iyan? Yung pananampalatayang ayaw sa gawa? Ang linaw po no? Kaya po dito mga kapatid, na sa paksang kung ito ay naway maliwanagan na po si Pastor, na hindi pa naman ang huli ang lahat, na ang mga viewers po ang importante sa ating dalawa, no? Kasi sila yung magbe-benefits. Tayo, kung sakali man ay ginagamit ng Panginoon ay para sa katotohanan, pero ang nakikinig ay wala sa katotohanan, tatakpan lang nila o binulag sila ng Panginoon nila ng sanlibutan. Ganun lang naman yan mga kababayan, At saka binibigyan ko ng diin na naitindig ko na saving faith po yung James 2. Kasi may binabanggit siya doon, may pananampalataya. Ikaw na taong may pananampalataya, ngunit ayaw sa mga gawa, makapagliligtas ba sa iyo ang pananampalataya ngayon? Yan ang mabigat na katanungan ni James. So doon conditional. Kung sinasabi ni James na ligtas na yung mga sumasampalataya, dapat makita, makita paano nakapagliligtas yung pananampalataya. Ang nakapagliligtas sa pananampalataya ay yung may mga gawa. Kasi hindi ko pa nga nagamit yung John 10, John 5 na ang sabi doon, yung mga sanga na hindi nagbubunga, yung mga sangang ikinapit kay Kristo at hindi nagbubunga. 'Di ba pag ikinapit kay Kristo sa pananampalataya 'yon kapit ka na, nandoon ka na sa vein. No? Ngayon, hindi ka naman namumunga. Ano ang gagawin daw ng Ama? Puputulin pa at saan daw dadalhin yan? Itatapon sa apoy. Kaya dito, ang tunay na hindi nakapagliligtas na gawa, kung yung initiative works mo lang na walang kabuluhan. Yung gawa na walang kabuluhan, ano yung mga gawa ng kabuluhan? Yung hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos. Naiisip mo lang. Pero kung sumusunod ka sa pinagagawa ng Diyos, bakit mo iisipin hindi makapagliligtas yung gawang yun? Gusto nga ng Diyos, gawin mo yun. Tapos iisipin mo, hindi naman nakapagliligtas ang gawa, bakit ko naman gagawin yan? O, 'di ba? Nakakatawa, 'di ba? O, tingnan mo, natatawa ka na naman. No, diyan ka kasi magaling pastor . Yung
yung ang iniisip mo palang gawa rito, no, ay general. Hindi po general yung gawa na tinutukoy diyan. Kapag ang Panginoon po ang nagpapagawa sa iyo, wag mong isipin na hindi makapagliligtas 'yan. Okay? Maliligtas ka niyan. Bakit? Sinusunod mo yung pinagagawa ng Diyos eh. 'Di ba? Yung nga lang sinabing sumampalataya ka. Pinagagawa ka na eh. 'Di ba? Gawa na 'yun. Pag tinanggap mo yung ano ba, gumawa ka ng pananampalataya, action na 'yon. Pagtanggap 'yun eh. Ang pagtanggap ay gawa. Hindi po natin makita dito no kay pastor na paano niya papasisinungalingan na hindi saving faith ang James 2. Eh malinaw naman eh. May taong walang kabuluhan. Ano yung taong walang kabuluhan? Walang gawa. Time. Okay, thank you. Okay, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na hindi saving faith ang mabuting gawa na tinutukoy sa James 2. Your time starts now, Pastor. Yes, ganun pa man, pinasalamatan ko si Brother Zach kasi nag-effort pa siya na humarap, no? Nandiyan siya ngayon. Kaya lang, pasensya ka na, talagang sobrang ano, sa mga binato natin sa cross ay talagang natutulala ka sa mga tanong at di mo alam kung saan ka susuot, no? At hindi mo rin alam na nagkakasalubong yung mga sagot at nagkaka-traffic, no? Sa mga nakikinig, sa mga nanonood, kitang-kita niyo naman, no? Napatunayan natin na ang ating stand, ang ating aral sa biyaya ng Diyos at gibang-giba si Brother Zach, no, sa ikatlong pagkakataong ito. Ngayon, no, napatunayan natin na hindi saving faith yun. Bakit? Kasi inamin niya na ang saving faith talaga sa 1:18 ng Santiago na wala pang gawa pero naligtas na. Di ba? Naligtas na, wala pang gawa. Ngayon, ang sinasabi niya naman sa 2, ito naman po ay tinatawag na works of faith or gawa ng pananampalataya. Kasi sabi niya, ligtas na kasi si James, so gumagawa na lang. Ibig sabihin, ligtas na, gumagawa, kaya nga works of faith. No? Kaya ang tanong niya, tinanong niya ako, sabi niya, ito bang ano, mga kapatid ba? Sabi ko, hindi kapatid kasi mga taong walang kabuluhan eh. Ngayon ginamit niya ngayon 'no, sabi niya mga kapatid daw yun. Tapos sinisira niya yung stand niya na ito yung mga taong walang kabuluhan na ng pananampalataya, walang gawa. So hindi talaga kapatid, 'di ba? Hindi talaga kapatid. So hindi ka na naman, tinanong mo ako sabi ko, "Di nga, eh." Ta's sinang-ayunan mo rin pala ako sa huli, 'di ba? So yan ang mga, nakikita po natin sa larangan ng debating ito. Hindi po yung sinasabi niya na ayaw namin ng mabuting gawa. Strawman fallacy kasi wala na silang maibato, eh. Wala na silang maibatong mga tanong, wala na silang maibatong mga argumento para sa'kin itong, aral ng kaligtasan na hindi mawawala. Ang gagawin na lang ng mga ito strawman. "Oy, si ano walang ayaw ng gawa niyan, oy ayaw ng gawa niyan." Ibig sabihin si Santiago ayaw rin ng gawa kasi nga sabi ni Brad Sack, saving faith siya sa 1:18. Save kami sa faith, eh. Lang gumagawa yung pananampalataya. Hindi kami gumagawa para maligtas. Hindi kami gumagawa para manatili yung kaligtasan, kundi gumagawa yung aming pananampalataya dahil kami ay ligtas. Na dapat nauunawaan niyo yung talagang aral na itinuturo ng Biblia. Kaya tinanong ko siya sa 2:8 kung matatandaan natin na yun daw yung mga utos ng Diyos. Kaya sabi ko, yung utos ng Diyos matuwid, mabuti. Di mo ba? Banal. So, kapag ginawa mo ang utos ng Diyos, pero hindi ka sumampalataya kay Kristo, aariing ganap ka ba o maligtas ka ba? Sabi niya, hindi. Ano yung pinaghahanap ko sa 18 na sabi mo utos ng Diyos yun, dapat gawin, mabuti. Hindi naman pala maliligtas. Di ba? Hindi naman pala maliligtas no, kapag hindi ka sumampalataya. Ano yung pinaglalaban mo na dapat gumawa ng utos tulad ng ibigin yung ganito, galang ang magulang, no? Hindi ka naman sumasampalataya, sabi mo hindi maliligtas, hindi inaaral ganap. So, kinain mo na naman yung stand mo, yung aral mo. Bakit? Nung tinanong kita, meron ka bang ambag sa ebanghelyo ni Kristo? Hindi siya makasagot eh. Kasi sa totoo yan, gusto niya sagutin, wala eh. Kaya lang sinabi niya meron. Ano yung ambag niya? Yung mga sumunod sa utos. Hindi naman ebanghelyo yun ni Kristo eh.
gawa yan ng pananampalataya mo. Paano naging ebanghelyo ni Kristo yung gawa ng pananampalataya mo? Saan mo naman nabasa yan ng diksyonaryo? Unang-una, tuturuan kita na ang ebanghelyo ni Kristo 15 no ng unang Korinto 1 no, patuloy, ito po tinatawag na death, burial, resurrection. Yun yung ebanghelyo. Wala kang ambag doon. Kaya ngayon yung kapangyarihan ng Diyos, ang wika sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Tinanong kita diyan, no? Yung pag-ebanghelyo ng Diyos, no? Na sa ikaliligtas o kapangyarihan ng Diyos. Yung ebanghelyo ng Diyos, nakapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, yun ba yung ebanghelyo mo o gawa mo? Sabi mo, yes. Ang gawa yun, no? Hindi mo gawa yun. Ang ginagawa mo na sinasabi mo sumusunod ka, ay gawa yun ng pananampalataya. Hindi ebanghelyo yun. Brother Zach, dapat matutunan mo yan habang maaga pa. No, kasi marami kang maililigaw niyan. Na mga tao na naniniwala sa iyo ngayon. Iba na yung mga nag-ano diyan, chat, di ba naniniwala sa iyo. Lalo na yung mga ay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating debate between CJCLS versus mga kapatid, Saksi ni Kristo. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience at live audience dito sa loob ng ating platform. Unahin natin si Pastor Eric, bro. Yes, God bless po, Brother Zach, no? Sa iyong pakikipagdigma uli sa ikatlo. At sabi ko nga, no, hindi ko naman babawiin na talagang may tapang ka, no? Matapang ka sa debate. Ganyan din, no? Sa ating patas na moderator na hinahabol ng mga debatista para mag-moderate, si Brother Rasha, sumayo ang kapayapaan. Higit sa lahat, sa Diyos na makapala sa lahat, na nagpapahatid ng katotohanan na aral ng Panginoon. At sa mga nasa platform, no, sa mga magigiting na debatista diyan, grabe, yung mga tanong ng mga ito matitindi, magaling. So pagpalain ko ng Panginoon at sa mga nakikinig, no, sa online debate, pagpalain kayo lahat ng Panginoon diyan. Lahat po kayo. Yun lang po. Okay, bro Zach, salamat din. Unang-una, pinasasalamatan ko ang aking Panginoong Jesucristo, no? Sapagkat sa kanyang pangalan, no, na ibinigay sa silong ng langit ay may sukat na tayong ikaliligtas. At maraming salamat din sa mga manonood dito sa loob ng platform, no? Maraming magagaling na debatista rito. Nagtatago lamang dito sa loob ng platform. Kaya iniimbitahan ko yung mga iba dyan na mga viewers, kung gusto nyo pumasyal-pasyal din sa loob ng Discord, pasyal-pasyal pag may time. Tapos, syempre kay Mr. Moderator, dahil matagal-tagal na rin naman itong nagmo-moderate, talagang napakapatas. At saka kay Pastor Eric, pinasasalamatan ko rin, no, na bagamat siya ay busy sa mga maraming nakapila na mga nakapila ng schedule para makipag-debate, naisingit pa yung atin. Kaya maraming salamat kay Pastor. At syempre, ang ikinatutuwa ko, no, yung mga viewers, no, dahil sila talaga ang panalo dito. Okay? Sila ang panalo, kaya sa gabing ito ay iiwang ko ang isang mapagpalang gabi. Maraming salamat sa lahat. So maraming salamat mga kapatid dito sa Rasha TV. Syempre yung ating mga nagla-live comments, meron tayong 187 live comments ngayon. At syempre dito sa mga tropang nasa Debaters Convention, meron tayong halos 17 na kanina. At syempre isang malaking shoutout sa lahat ng mga member ng Debaters Convention. Nandito si Brother August, Brother Edelos ng SDA, Brother Denmar Santiago ng Reform, Brother Jumong ng JW, Brother Albert ng Victory Church, Pastor Jeramil ng Gold, Brother Jesse ng Born Again, Brother Jose ng Seventh Day Adventist, Pastor Mark
ng Born Again Oneness, Brother Noel Perfecto ng Catholic, Brother Marty ng Preterism, shoutout din kay Brother Ron ng UPC, Pastor Shemaya ng End Time Church, at Sister Nena ng Catholic, mga kapatid. At please subscribe nyo itong YouTube channel, Russia Debates TV, at yung ating ang ating Facebook, mga kapatid, sa aking personal Facebook, Russia Vista, dahil dito akong laging nagla-live. So I think magkukontinue pa tong mga to, magtatanong pa sa ating mga audience dito. At yun, this is Almen Russia ng Russia TV, and we're Darkness fades when you are near.